For today's video mga kaagri ay mag-update po tayo ngayon sa ating mga alaga dito sa aming munting farm. So nandito po tayo ngayon sa ating kulungan ng ating mga alagang tupa at kambing. So bali nagdala na naman po tayo ng kanilang makakain dahil nga po sa konti na lang po yung nakakain dyan sa kanilang pastulan. And then napansin po natin itong isa mga kaagri ay mahina po siya at nagtatae. So, kinulong muna natin siya para naman matutukan natin siya mga kaagri. So, gagamutin natin siya. Bibigyan natin siya mamaya ng gamot. And then, so ito yung mga tupa natin, yung kambing. Bali, dinadalhan na po talaga natin sila ng kanilang makakain. Kahit itong nabili nating lalaking kambing ay medyo namayat mga kaagri. So ang problema ng kambing na to mga kaagri ay napansin ko hindi siya kumakain dyan sa may bandang labas mula nung nabili namin to. Kumbaga nasanay lang siya na may dala kang pagkain at ibibigay lang sa kanya. So napakapangit po na style ng kambing. So bali nandyan lang po siya sa mga taas, iyak ng iyak, kung hindi ko alam kung bakit. So, ayun, tamad po siya mga kaagri. Bukod sa tamad na, yung sungay pa niya na mahaba ay laging nasushoot sa ating mga hog wires. So, isa pa yon sa problema natin. Baka minsan ay maabutan na lang natin siyang patay kung ganoon mga kaagri, kung hindi natin siya makita. So, ito po ang diskarte po namin dito dahil hindi naman tayo marunong magtanggal ng sungay ay bali ibebenta rin siguro natin to mga kaagri at papalitan na lang ng bago yung walang sungay. So ayun, malinis po ang kanilang kulungan. Kung mapapansin nyo po ay nakapaglinis, kaya maliwalas ngayon dito sa ating kambingan. So update sa mga tupa natin ay yan pa rin po, wala pa rin pong nanganganak. So hindi pa rin nadadagdagan kahit yung mga kambing natin ay wala pa ho. And then dito sa area na to mga kaagri ay bali pinalitan natin ng nire-arrange natin mga kaagri, nilabas natin yung malaking kulungan natin doon sa labas. Dahil nga halos isang linggo po na umaambon-ambon dito na tuloy-tuloy, hindi kami makaluto ng gabi. So ito po yung gabi na niluluto ay pinapakain namin sa aming mga alagang baboy, pato at saka yung manok. Gusto na rin nila mga kaagri kung titingnan nyo. So and then sa ating mga alagang manok pala mga kaagri ay kokonti na lang po ang natira. So mangilan-ngilan na lang po ang ating mga manok dito dahil po binenta na po natin nung nakaraan. So kumita po tayo ng konti doon mga kaagri. So yung customer natin ay kinukuhanan pa tayo ng mga native. Pero sa ngayon na hindi pa pwedeng ibigay itong ating mga alaga dahil po sa maliliit pa sila, hindi pa umabot ng 1 kilo. And then ganun din sa ating mga alagang pato ay nag-dispose na rin po tayo ng mga 12 heads po yata yung nano natin mga kaagri. So yung 10 ay naibigay na, tapos itong dalawa ay nandito pa. Bali mayroon na pong may-ari nun. So inintay na lang natin na kunin. And then yung ibang pato natin na maliliit po ay pinakawalan na rin natin mga kaagri. So para naman makakain-kain sila dyan ng mga ibang elements na pwede nilang kainin. So bali ganito na po yung sitwasyon dito sa aming mini farm. Kung dati pag nandito tayo ay talagang hinahabol tayo ng mga manok at sunod sila ng sunod. So sa ngayon ay wala na po, halos kokonti na po yung mga manok natin dito mga kaagri. And then ganun din dito talaga sa ating mga alagang pato. So wala na rin po, talagang napakatahimik na dito sa aming area. So ito po ay mayroon ng may-ari. 2 lalaki po yung kinuha nila. Then may iniwan tayong 3 inahin. Mga nasa labas na 2, tapos yung ating barako. Tapos mayroon din tayong isang naglilimlim dito. So ayan yung inaabangan natin na magdadagdag sa ating pato pag namisa po siya.
So sa ngayon ay napakatahimik na ng ating munting farm. So hopefully ay makapagparami na naman tayo. Dahil sa ganitong mga buwan talaga mga ka-agri ay ito po yung buwan na maraming bumibili ng ating mga alaga. So ayan yung sitwasyon ngayon mga ka-agri. And then dito naman tayo sa ating mga alagang native na baboy ay medyo lumalaki na po yung nag-iisang anak. At mapalad din ho tayo dahil nga kahit nag-iisang anak lang po ito ay naging babae naman po siya. So swerte pa rin ho mga ka-agri kahit nag-iisa lang siya. And then ito ay nasampan na rin po ito. So in-expect natin or hopefully ay mabigyan din tayo ng anak. Sana po mas marami kaysa sa isa mga ka-agri. Dahil mga first pa lang naman po nito. So ayan po yung isa. Bali sinasampa-sampaan kanina, baka hindi nakakuha nung una. So dito po mga ka-agri ay i-range namin tong dalawang inahin. Hiwalay namin dito sa ating mga bulugan dahil nga po sa buntis na sila, baka po sila ay makunan. So ang binabalak namin pwesto ay dito po sa dating kulungan ng baboy din. So lalagyan na lang namin ng hagwire. So lalagyan po namin dito ng hagwire. Dito i-range namin sila. Bali sasakupin natin yung may semento na yan hanggang sa likod na ho dahil kukunti lang naman sila. And then sa area na to ay gagawin nating parang kubo nila na may bubong lang para naman sila ay may masilungan pag umuulan. So itong mga manok natin dito mga ka-agri ay inaantay lang natin na lumaki na rin sila at ito po ay ibibenta na natin lahat. Bali ang gagawin ko kasi dito mga ka-agri ay kung dito man tayo mag-aalaga ulit ay i-disinfect muna natin tong area mga ka-agri. Dahil nga po napansin ko dito yung sakit ng mga manok ng dating nakatira dito ay parang naiwan po yung virus. Yung mga sakit ng manok niya dati ay ganun din po yung nagiging sakit ng manok natin dito. Pero nag-disinfect naman po tayo noon mga ka-agri bago maglagay dito. Ang problema po ay mayroon pa rin sigurong natira. So kaya yung ibang mga manok natin may mangilan-ngilan tayong namatay dahil po sa sakit. Or ang second option po mga ka-agri ay baka doon na lang po talaga sa aming nabiling lupa. Doon na lang po kami magde-develop ng bagong manukan. So ang binabalak ko po kasi doon mga ka-agri ay unahin ko muna yung mga manok nating na produce doon sa aming backyard. So mayroon na tayong pang layer type at mayroon na din pong pang meat type. So bali yun po siguro ang ipa-priority muna nating dadalhin doon mga ka-agri. And then itong mga manok siguro natin dito mga ka-agri habang hindi pa sila pwedeng ibenta ay dito na lang muna sila. So sayang naman kung papabayaan natin sila mga ka-agri. Gaya po nito mga ka-agri nung nakaraan ay may namisa. Then ngayon ito may naglilimlim dito mga ka-agri, bumaba lang yung inahin para kumain. So ayan po siya. So sayang naman kung i-dispose natin sila may anak o kaya may naglilimlim. So sayang po, baka pabayaan muna natin sila dito. At doon na lang tayo sa kabilang area mag-develop para sa ating mga manukan. So itong pato natin mga ka-agri ay hindi ko pa nakakausap yung kaibigan natin. Baka kunin ko yung mga ibang pato niya. So ipapatining ulit natin dahil kinukuhanan pa tayo ng pato. And then sa manok naman mga ka-agri ay nagtatanong tayo sa ating mga kakilala kung mayroon silang may bibenta or may bibigay sa akin para ibenta ko. Dahil talaga pong malakas ang bentahan ng manok at pato ngayon mga ka-agri. So kahit pabo mga ka-agri ay may naghahanap din. Ang problema nga lang wala tayong may bigay mga ka-agring pabo. So baka next year ay magdadagdag din tayo. Tapos paghahandaan na po natin mga ka-agri yung buwan ng December sa susunod na taon para naman marami tayong stocks. So sa ngayon, ito po ang sitwasyon dito sa aming munting farm na binuo. So halos ubos na po yung ating mga manok at pato. Kung mayroon man natira ay mangilan-ngilan na lang mga ka-agri.
So hopefully itong mga kambing natin, dahil ang ano po nito ay manganganak sila sa this coming January. Yung tupa ay hindi natin na monitor mga ka-agri. Kaya antayin na lang po natin kung kailan sila manganganak. So sa ngayon, ayun lang po muna ang ating update dito sa ating munting farm. So shout out pala sa lahat ng nanonood ng ating mga videos. So hindi na natin isa-isahin dahil marami na rin pong nanonood sa atin mga ka-agri. And then sa susunod, yung nagre-request po na gumawa tayo ng video para sa ating incubator. So gagawan po natin yon kahit meron na. So sa susunod na lang po ay yun po ang gagawin nating content. So magandang araw po sa ating lahat mga ka-agri.